Naka-alerto na mga otoridad sa inaasahang pagbuhos ng mga biyahero ngayong magpapasko. Live mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, kumusta ang sitwasyon dyan sa PTEX at gaano sila kahanda sa mga pasahero? Jiggy, ang nakita nyo dito sa aking likuran ay itong boarding gate kung saan sumasakay yung mga pasahero na papunta sa iba't ibang destination sa Bicol. At kung makikita ninyo, medyo marami ng mga pasahero dito. At itong ganitong klaseng daming pasahero, ito yung mga nakikita lang natin tuwing peak season. Kaya yes, bukas pa talaga yung ine-expect ng PTEX management na maraming pasahero, pero ngayon pa lang ay ramdam na natin yung simula ng pagdami ng mga pasahero dito sa PTEX. At bilang paghahanda nga dyan, Jiggy, kanina ay nagkaroon ng joint inspection yung DOTR, MMDA at LTO dyan naman sa iba't ibang mga estasyon ng bus dyan sa bandang Cubao para makita yung masiguro yung kahandaan ng mga bus terminals ito dun sa bugso ng mga pasahero ngayong Christmas season. At kanina nga ay nagkaroon ng drug testing naman para sa mga driver, mga konduktor at pati na rin sa mga kawani ng LTO at saka ng DOTR SAIC. At sabi ng LTO, kapag daw may nagpositibo dyan ay hindi papayagang bumiyahe muna. Ang LTO gumawa na rin ng mga K9 squad na mag-i-inspection sa mga bus para maiwasan yung pagkakaroon ng kontrabando dyan sa mga bus. Jiggy. At Gerard, nito mga nakarang araw ay lalong bumigat ang traffic. Ano magiging sitwasyon sa mga susunod na araw pa? Jiggy, sabi ng MMDA, traffic management na nga raw yung talagang tinututukan nila. Lalo ngayon na pabigat yung daloy ng trapiko. In fact, nitong Lunes lang ay nagpa-survey daw ang MMDA dyan sa EDSA. At nakita nila na umabot ng 431,000 yung bilang ng mga sasakyan dyan. For perspective lang, para alam ng ating mga tagapanood, Jiggy, yung 431 ay halos doble nung capacity ng EDSA na around 250,000 cars a day. So, sa mga susunod na araw, especially bukas hanggang sa weekend, inaasahan nating pumalo yan doon sa record high na naitala dyan sa EDSA na 451,000 vehicles. Naku, napakarami yan, Jiggy, at talagang siksikan ng mga sasakyan sa EDSA. At sa Lunes naman, inaasahan natin na kahit paano ay mababawasan yung mga sasakyan na bumabiyahe sa kalsada dahil posible raw na marami nang naka-leaves na mga nagtatrabaho para doon na nga magdiwang ng Pasko, mag-spend ng Christmas break doon sa kanilang mga probinsya. Jiggy, pakinggan natin ang pahayag ni MMDA Chairman Romando Artes. Inutos na rin po natin sa ating mga tauhan na yung mga minor traffic violations ay wag na pong hulihin. Mas priority po as always ang traffic management. Sumulat na rin po sa atin yung bus association at atin na pong pinayagan sila na bumaybay ng EDSA para po mas mabilis yung turnaround time. Jiggy, balikan natin yung sitwasyon dito sa PTEX. Kanina nag-ikot-ikot tayo doon sa mga ticket booth dito at nakita natin na ang ganito palang kaaga, 1 week before Christmas, meron ng mga fully booked na biyahe, particular na sa December 24 at 25. Ang nakita kong sigurado na may mga fully booked ng biyahe, yung mga destination dyan sa bandang Camarines Norte. Yung iba, sigurado ako na Bicol sila pero walang nakalagay na specific kung saan mismo sa Bicol. Yung isang signage na nakita natin doon, ang nakalagay doon fully booked na lahat kahit simula bukas at sa January na ulit yung sunod na biyahe. Pero Jiggy, sabi naman ng LTFRB, magdadagdag sila ng mahigit 1,000 bus para makasigurong makakauwi ng probinsya yung mga kapatid natin. Balik mo na sa'yo, Jiggy. Yan po ulat ni Gerard de la Peña live mula sa PTEX. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.